gagawin natin bago ito napakadumi at may crack o basag na tank. Lilinisin natin ito mabuti at i-repair yung mga leak para maibalik natin yung dati nitong ganda. Pero bago yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. And sa video po na to, samahan niyo po ako mga kahabi dahil lilinisin at i-repair po natin yung isang tank po natin dito para dun sa preparation sa darating po natin na isda. Kaya kailangan po natin yung i-repair at linisin po natin yun at i-set up po natin para goods na po tayo pagdating po ng isda. So tara! Nagawa na din po pala natin ng frame itong ating blue pan para po dito sa backwood po niya dito. Lalagyan pa po natin ito ng plastic cover, yung transparent para kita pa rin yung pan po natin dyan. Kasi yung nilagay po natin dyan is ito lang, plywood lang po siya tapos di po nakikita. Kaya ito naisip ko lagyan natin ng frame at lagyan na po natin dito ng transparent na plastic para kita pa rin dito. Importante po kasi yan kasi pag tumasik po yung tubig dito para di po siya mapupunta dito sa kabilang pan natin para di magka-cross contamination po yung tubig natin kasi iba-iba po kasi sila ng bacteria dito na pan at dito rin na pan. Gutom na rin at ang hihingi na naman ng pagkain. Mamaya na. Ito yung maingay namin ng manok dito guys, tapos nervyoso naman ang huli natin. Ito bata pa kaya di pa masyadong maingay. Meron pa dito. Habang gumagawa tayo ng video, napakaingay po nung manok po na yun. Relaxing time ng mga alaga nating aso kaya bawas din sa ingay. Isa rin po kasi ito sa mga may ingay. Pero mababait naman itong mga aso namin dito. Di po sila nangangagat. Nananapak lang. Nandito po yung aquarium na lilinisin at i-repair po natin. Ayan. Yun po yung crack niya guys. Lalagyan po natin yan ng epoxy. At ito, lilinisin po natin yan. So, tara. Bad trip guys, umulan pa. Kahit umuulan guys, continue pa rin po tayo. Ito po yung aquarium po natin dito. Yan, medyo madami po talaga siyang watermarks. At matagal na po kasi natin itong hindi nagagamit. Di na po natin to ginamit. Ito, mas mabilis na pong mag-drain po yung tubig. Yung gagawin po natin is i-repair lang po muna natin. At ayun, mabuti na lang at nakisama yung panahon at huminto na po yung ilan para mapadali po natin yung paglinis dito. Ngayon guys, di pa naman masyado makapal yung mga watermarks niya. Di po kagaya ng mga naunang mga videos po natin na naglilis po tayo ng aquarium na sobrang nakapal na po talaga ng mga watermarks. Kaya medyo mahirap na po siya tanggalin. Kaya yun, gumamit po tayo ng mga ibang product kagaya po nung Tough at yung Suka. Na-try na po natin yun. May mga videos po tayo nun. At yung ginamit po natin is itong steel wool. Warning lang sa mga kahabi po natin dyan na iniingatan po talaga yung mga aquarium nila. Avoid lang po kayo na paggamit ito. Baka gasgasan din po yung mga tank po ninyo. Pwede naman po kayo gumamit ng mga blade na patanggal po dito. May mga nabibili po nun sa pet shop na mas safe po siya gamitin pantanggal ng mga watermarks, ng mga lumot or ng mga dumi po dyan. Pero sa atin dito, ito po yung gagamitin natin, steel wool. Kukuha po muna tayo ng tubig. Meron na tayong tubig kaya sinimulan ko na linisin itong ating aquarium. Binasa lang natin to tapos kinuskus natin itong steel wool para matanggal yung mga watermark. Mabuti na lang at gumana kahit steel wool lang yung gamit natin. Time lapse na muna natin. At habang naglilinis tayo, shoutout po muna tayo sa mga kahabi natin. Shoutout sa iyo Goy Karag. At sa iyo Samurai Escape. Shoutout sa iyo lahat mga kahabi. Mag-comment lang po kayo dito sa video na to para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na video. Sa mga gusto mo pa shoutout lang ha. Yun, sobrang linis na guys. Yun o. Goods na to para dun sa darating natin na isda. Tatanggalin din natin guys itong dati niyang epoxy para dumikit talaga yung bagong lalagay po natin. Ayan, kaya pala tumatagas na yung tubig. Malinis rin natin dito sa labas guys. Ayan, medyo malaki yung tipak niya dito. Tapos yung crack niya dito. Yun. Before po pala natin lagyan ng epoxy, make sure po natin na tuyo po yung area kung saan natin ilalagay epoxy. Kaya patutuyuin po muna natin to. Ito po yung kailangan natin i-prepare. Ito po yung ating epoxy na Pioneer Epoxy All-Purpose Structural Adhesive. A at B po siya. Tapos mag-prepare din po tayo ng lalagyan kung saan po natin siya i-mix at itong pang mix po natin. Kahit ano lang po yung pwede natin magamit dito. Kuha lang po tayo ng equal amount itong A and B na Pioneer Epoxy. Medyo matagal na po sa atin to kaya yan ang alawang na hindi po natin nagagamit. Pero okay pa naman po siya guys.
Ito, nakakuha na tayo ng equal amount ng A and B na epoxy. Estimate lang po natin. Tapos mix na po natin to. Haluin natin mabuti para mag-combine po talaga yung A and B na solution. Tapos pag ganitong kulay na po siya, okay na po yan. Para di po dumikit dito sa kamay po natin yung epoxy, basahin po muna natin yung ating mga kamay. Kasi pag dry po yung kamay natin, dumidikit po kasi siya. Tapos medyo mahirap din po siyang tanggalin. Didiinan po natin guys para pumasok po talaga dun sa mga butas-butas niya. Para yung sa loob, itutulak na lang natin. Medyo idiinin po natin yung mga gilid niya guys, itong mga dito para talagang kumapit. I-shape na rin po natin para di siya umumbok, para pantay pa rin yung aquarium natin. Tapos dito din sa taas. Ayan, natapos na natin yung dito sa labas. Solid po yung pagkakalagay natin dyan. Tapos dublihan pa po natin sa loob para mas kapit po talaga siya. At ayan mga kahabi, tapos na po nating lagyan ng epoxy yung mga area na kailangan po nating lagyan. Pati po yung ibang part na kailangan po nating lagyan, kagaya po niyan, nilagyan na po natin para isang lagayan na lang po lahat. At mukhang matagal to matuyo. Bukas na po ata to matutuyo. Kaya para mas mabilis po tayo, transition na po natin to. In 3, 2, 1... let's go. Yo, napakabilis na talaga pag transition. Ito, natuyo na po yung nilagay natin na mga epoxy dito sa mga crack po niya. Ayan, matigis na po siya, kaya pwede na po natin tong gamitin. Pero bago po yan, focus po muna natin. Pero bago po yan, hugasan po muna natin to para matanggal po itong mga ganito niya. Toxic po yan sa mga isda natin, kaya linisin po natin to ulit. Hugasan po natin, tapos set up na po natin tong tank. Ayan po guys, at malinis na po itong aquarium. Ano ba to? Malinis na po itong aquarium natin. Natanggal na po natin yung mga watermarks or yung mga marks na nilagay po natin na epoxy. Ming! Ha? Kaunasad ka? Dami pusa namin dito guys. Ito bago na naman. So hanapan ko na po muna ito na kung saan natin area ilalagay. Tapos set up na po natin. Eto, at nahanapan ko na sa space kung saan natin siya ilalagay, and sa tingin ko, good spot to. Kita nyo naman po yung spot na yan guys, napakaganda, diba? Ito yung napili natin na area dahil nasisikatan pa rin or natatamaan pa rin ito ng sikat ng araw. Nakakatulong pa kasi yung sikat ng araw sa development ng isda na ilalagay po natin sa tank po na to. Lalagyan na po natin to ng tubig at saka filter. Yung ilalagay po pala natin dito na filter ay sponge filter lang. At yung tubig ay galing po dito sa pan po natin na to. So ano pa inantay natin? Let's go! Yung gagamitin natin na tubig ay galing dito sa ating koi pan. Huwag po kayong mag-alala mga kahabit, ay recycled water na po ito at alaga po natin to sa water change. Kaya kung makikita nyo, ang indication na alaga sa water change ay crystal clear po yung tubig natin. Kaya goods po itong gamitin. Eto, okay na po siguro to. Yung tubig po na yan guys, galing po yan sa natapon dito. At yung ano natin ni-repair, wala naman po siyang butas. So ayun, lalagyan na po natin to ng sponge filter para makumpleto na po yung setup natin. So tara! Pab! Pakainin po muna natin yung mga isda kanina pa. Sunod ng sunod sa atin. Gutom na siguro. So ayan guys, complete na po yung setup natin at napaandar na po natin yung system. Nalagyan na po natin ng sponge filter at saka aerator. Ayan. Goods na po ata itong setup po na to para po dun sa darating po natin na isda. Ganyan po yung itsura niya sa view po na to, sa spot po na to. So yun po guys, tapos na po natin gawin or i-set up itong ating bagong tank. Ayan, para po dun sa parating po natin na isda na malalaman nyo po sa mga susunod na video po natin pag dumating na po yun. So yun, nalagyan na po natin ng aerator, ayan, at saka sponge filter at yung tubig niya, ayan, goods na po. So yun ha, dito na po muna mga kahabi. Sana po nag-enjoy po kayo sa video na to, and like, share, and subscribe naman po dyan. So yun ha, dito na po muna. Maraming salamat and see you po ulit sa mga susunod na video natin. Lalo na pagdating yung mas malaking aquarium po dito at kung ano po ilalagay natin doon. So yun, dito na po muna mga kahabi. Peace out!